Umabot sa mahigit 8 milyong piso ang danyos na iniwan ng nasunog na 2 heritage building sa Iloilo City. Samantala, nasa 35 ektarya ng Mount Canlaon sa La Castellana, Negros Occidental ang tinupok din ng apoy. Ang detalye sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video ang mabilis na paglamon ng apoy sa 3 establishmento sa Isnard Street, Iloilo City. Tumagal na mahigit 9 na oras ang pag-apula sa sunog mula Biyernes ng gabi hanggang Sabado na ng umaga. Sa datos ng BFP Iloilo City, 2 heritage buildings na kasalukuyang nirerentahan ng ilang establishmento ang totally gutted. Umabot sa mahigit 8 milyong piso ang danyos na iniwan nito. Natukoy ng BFP na sa kisame ng isa sa mga establishmento ang pinagmulan ng apoy. Posible umanong dahil ito sa short circuit. Posible ma'am nga may ara nga short circuit nga natabo kay ang nakita namon dito nga ebidensya amo ang solid copper wires nga may ara sang indication nga possible short circuit. Pero i-confirm pa namon ini ma'am kaya ang ini nga mga ebidensya nga na-recover namon ipadala pa ni namon sa Fire Laboratory Service. Aminado ang BFP na naging pahirapan ang operasyon dahil mabilis na kumalat ang apoy, lalo pat marami nakaimbak na stocks katulad ng mga tela, goma at iba pang light material sa loob ng mga establishmento. Abi nila aso lang bala, pag bungkal nila, amo to ano dayo ng kalayo. Wala namang magawa ang isa sa mga may-ari ng establishmento na si Teng matapos matupok ng apoy ang lahat ng kanilang paninda. Siguro nalusot ang kalayo sa likod. Amo to way global bla abili na patay na. Pero grabe lang way ka nadugay na grabe na asogit. Dasik ng kalayo. Matatanda ang umabot pa ang apoy sa kabilang building na nasa kabilang kalye na JM Basa Street. Umabot sa 35 ektarya ng Mount Canlaon sa bahagi ng Barangay Biak na Bato at masulog sa La Castellana, Negros Occidental ang nasunog ayon sa La Castellana Fire Station. Mga damo at puno ang tinupok ng apoy na nagtagal ng halos 24 na oras. Matatanda ang pasado 1:00 Huwebes ng hapon, nagsimula ang sunog ngunit pasado 12:00 Biyernes ng tanghali na nagdeklara ng fire out sa lugar. Hindi pa rin natutukoy ang pinagmula ng apoy. Samantala, nananatiling normal ang aktibidad ng Mount Canlaon na huling nagbuga ng 1,899 tonelada ng asupre noong Marso 14. Nananatili ito sa Alert Level 1 o Low Level Unrest. Sa kabila nito, mahigpit pa rin tinututukan ang aktibidad ng bulkan. Nilinaw naman ng PHIVOLCS na hindi konektado ang pagtaas ng level ng asupre na ibinuga ng bulkan at ang sunog. Ang grass fire was initiate siya una, human initiated siya, no, hindi siya tungod sang volcanic activity. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News.